Dignidad ng tao bilang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa. Learning Competency 1A, nakikilala na ang dignidad ay ang batayan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa. Para lubos nating maunawaan ang ating aralin, alamin muna natin ang kahulugan ng salitang paggalang. Ano ba ang kahulugan ng paggalang para sa iyo? At ano ang katangian na kadalasang hinahanap mo sa isang tao upang igalang siya? Maraming tao ang tumitingin sa estado ng buhay, itsura, kakayahan at katungkulan ng ibang tao bilang basihan ng paggalang. Kapag mayaman ay igagalang at kapag mahirap ay hindi. Kapag maganda ay trinatrato ng maayos. Kapag hindi ay hindi pinahahalagahan. Ngunit ano nga ba ang kahulugan ng salitang paggalang at ano ang dapat na maging basihan natin ng paggalang sa ibang tao? Ang paggalang ay pagbibigay ng respeto at pagpapahalaga sa dignidad ng bawat tao. Ibig sabihin, ito ay pagkilala sa dignidad ng isang tao sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa kanyang damdamin at opinyon at pagtrato sa kanya ng may kabutihan at konsiderasyon. Ano naman ang dignidad? Ang salitang dignidad ay nagmula sa salitang Latin na dignitas na nangangahulugang halaga o kahalagahan. Ito ay isang mahalagang salita na nagpapaalala sa atin ng ating kahalagahan bilang tao. Bawat tao ay may dignidad. Ibig sabihin nito, ang bawat tao ay karapat-dapat igalang anuman ang kanyang estado sa buhay, antas ng edukasyon, katungkulan, relihiyon, kultura, kulay ng balat, kasarian at edad. Ang dignidad ay likas sa tao. Ang ibig sabihin ng likas ay natural na katangian ng isang tao at nasa kanya na ito kahit noong nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina. Ang dignidad ay hindi pinaghihirapang kamtan ng tao, hindi pinagtatrabahuhan o nakamit sa pamamagitan ng edukasyon at hindi rin nakasalalay sa katayuan natin sa buhay. Bawat buhay ng tao ay may pantay na halaga at may pantay na dignidad. Kahit ikaw na bata at nag-aaral pa lamang o ang bagong silang na sanggol ay karapat-dapat igalang dahil sa taglay na dignidad. Ang dignidad ay hindi nakabatay sa pagiging kapaki-pakinabang o utility sa iba, kundi sa kanyang sariling kabutihan o goodness. Ibig sabihin, hindi ka lang dapat igalang ng ibang tao dahil sa pakinabang nila sa iyo, kundi dahil sa ikaw ay tao na nagtataglay ng kabutihan o goodness. Oo, ang tao ay likas na mabuti dahil siya ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Dahil dito, ang tao ay likas na nagtataglay ng dignidad. Ngayon, talakayin naman natin kung ano ang kaugnayan ng dignidad sa pagtrato natin sa ating sarili, sa pakikipag-ugnayan sa ating pamilya, at pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Ang dignidad at ang sarili. Mahalagang mapagtanto mo na ikaw ay may dignidad o pantay na halaga katulad ng ibang tao. Kung kaya't ikaw ay marapat lamang na makatanggap din ng paggalang, hindi lamang mula sa ibang tao, kundi higit sa lahat ay mula sa iyong sarili. Kinikilala mo ang iyong dignidad kung pinahahalagahan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagkilala sa sariling halaga. Ang taong may pagpapahalaga sa sarili ay tanggap niya hindi lamang ang kanyang mga angking kagalingan at magagandang bagay na taglay niya, kundi pati ang kanyang mga kahinaan. Na-appreciate niya ang kanyang sarili. Pangalawa, paggawa ng tamang desisyon. Ang may paggalang sa sarili ay laging pinipiling maging mabuting tao at hindi gagawa ng mga bagay na makasasama sa kanyang sarili at sa kanyang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Hindi niya hahayaang madungisan ang kanyang dignidad dahil sa maling pagpapasya at kilos. Pangatlo, pagpapaunlad sa sarili. Gumagawa siya ng paraan para siya ay umunlad, gaya ng pag-aaral ng mabuti, pagpapalago sa kanyang mga talento, at pakikisama sa mga taong makapagbibigay sa kanya ng mabuting impluensya. Dignidad at pamilya.
Mahalaga rin na mapagtanto natin na bawat miyembro ng ating pamilya mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata ay may pantay-pantay na dignidad kung kaya't karapat-dapat na pakitunguhan ang bawat isa ng may pagpapahalaga at paggalang. Hindi lang ang mga magulang at nakatatandang kapatid ang dapat na igalang, kundi pati ang mga nakababata. Na ipakikita ang paggalang sa pamamagitan ng pagrespeto sa opinyon at damdamin nila, pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit, pagkakaroon ng bukas na komunikasyon, dignidad at kapwa. Mahalaga rin na mapagtanto na ang lahat ng ating kapwa ay may dignidad at karapat-dapat igalang, na ipahahayag ito sa pamamagitan ng pantay-pantay na pagtingin sa bawat isa, pakikipagtulungan o pakikiramay, at hindi panlalait o pambubulas at walang diskriminasyon. Mahalagang tandaan na ikaw, ang iyong pamilya at kapwa ay may dignidad na dapat kilalanin upang mapanatili ang magalang na pakikitungo sa mga ito. Dito nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!